I guess this is also public service, ano. Yes. Aside from kinainisan natin, hindi ko alam kung yung mga kasama ko nainis, pero ako, Oo, syempre. maghapon ako nainis dito dahil maaga pa lang kinorek na natin tong balitang ito, Mase and Chiki, no? Na sinabi na po ni Angela, siya yung nagpatayo dyan sa tatlo sa same area. That was before mag-press con. Tapos, dapat i-intervene niya na i-ambush niya na para maibato niya na dito. Pero hindi pumayag si Attorney Conti na hindi after na lang ng press con. So, sabi niya, sige, kukunan ko na lang silang litrato para meron akong content for socials. Tapos, yun, nag-post ng ganon. Tapos, umupo, nakita niya kausap niya So, alam niya na wala namang bit-bit na bagang mga ito. Kaya, pinapakita natin yung Kasi kamay. pagkatapos niyang yan, na kausap niya yung mga yan, umupo na sila doon sa lamesa So, hindi talaga niya maintindihan kung bakit biglang meron may bag na gano'n. Ano po? Tapos, marami po kasi nabago doon sa picture na fake, nawala yung mga nunal. Sinasabi ko po, parang joke yun, pero totoong nawala yung mga nunal, kahit may nunal naman talaga sa original picture. Tapos, nakataas po yung mga kamay na bigla nito dahil may mga bag na Pag nakita nyo po, wala naman po mga sing-sing. Biglang nagkaroon ng mga sing-sing. Okay, so, yun ang dinedescribe ni Angela dyan. Ano po? So, fake po yan, hindi yan po totoo. Okay lang naman, sige, gawin niyo yung mga AI nyo or whatever. Kaya lang, ang una, kaya tayo nagsasabi nun kasi baka matrace sa atin o kaya sabihin tayo pag gumawa. Hindi po kami gumawa niyan. Pangalawa, gusto natin nasa mabuting paraan ng paggamit ng AI at ng teknolohiya. Isipin nyo kung, Chiki, magulat na lang ako kung anong ginagawa mo sa isang litrato na hindi naman pala totoo ikaw yun. Diba? So, kaya nilang gawin yun sa atin lahat. So, sinasabi namin, huwag tayong basta-basta po naniniwala, mga kapatid dyan. Fake po yan. Ito po tas politically, ito po yung medyo nakakasulasok dyan, Mase. Ito mga to, ay kaanak ng mga biktima. Yes. They were victimized before nung namatay yung kamag-anak nila and now they're being victimized by fake news para palabasin na they're enjoying at having the time of their lives going to The Hague and parang nagpapakasosyal doon or whatever. Nandoon sila to participate doon sa nagaganap na trial. Hindi para maging turista po. Para antayin ang doon. hustisya na dapat dumating sa kanila. Yes. Many years na nilang hinihintay. So, yun po, mga kapatid, ang sad po dito, kahit po nilabas na ng mga mainstream media, isabihin, halos lahat ng mga taga-media, Mase and Chiki, yung print, pati radio, pati yung mga social media na accounts ng totoong media po, nagsabi na ng news about this. Pero yung bang fact na meron pa rin naniniwala. Na ngayon, parang pinapalabas pa, hindi inedit lang yan ng mainstream media. Wala pong inedit dyan. Ayan, nakikita nyo na yung interaction mismo ni Angela with the people na inyong inaakusahan ng kung ano-anong bagay. Biktima na nga yan dati. Binibiktima pa ninyo. Diba? So, yun lang naman. Natatakot ako kasi parang feeling ko, what if yung mga mukha natin ilagay sa mga kung ano-ano mga bagay. Kanina, it was proven, diba? Kung gaano po kadali na yung pong mga litrato ng mga ibang lawyers doon ay nilagyan ng mga bag. It's that easy. Wala pang 5 minuto, nagawa na yung fake photo. Oo. Maswerte nga, sinasabi ni Jovi, nakakatakot kasi what if yung mga mukha natin ilalagay sa kung ano-anong AI-made video o kaya photo. Pero maswerte nga tayo dahil meron tayong mga mikropono, pwede natin agad i-deny. Yes. Pwede Paano natin yung agad mga patunayan. inosente? Yes. Katulad nila, kung wala tayo dito na nagtatanggol sa kanila o i-correct yung mali, wala lang. Ito kanina, sinabi ko to, pero sasabihin ko na, wala ako nang kukuhang maleta ng pera, ha? Ang dami kong litrato na nasa social media, don't get any ideas, kasi talagang lahat yun, tinignan ko na kanina, no? At nakasave na. Sa mga travel natin, Mase, katabi ko yung maleta, bigla sabihin nun, sobrang pro niya. So, nabigyan niya ng maleta galing kay Saldico. Parang, my God, lahat na ng maleta ngayon ay tungkol na sa ganyan. So, please lang,
mag-isip naman kayo ng constructive. I mean, ginagalang namin na meron kayong paniniwala at i-ere naman namin yan. Pero wag naman yung tipong sa punto na gagawa-gawa kayo ng storya na hindi na totoo. Yun po. So, Hi. ingat lang. Okay, mga kapatid, yung isang may interview natin ngayon naakusahan ng mali-maleta. Oo nga. Mali-maleta. Nauso na yung mali-maleta na yan. Diba? Nakatanggap na raw ng pera. Ready na siya pero sige mamaya, balikan na lang natin sa mamaya. Tanong natin kung nakakatawa na pati sa tuloy nabigyan ng parang fake news about maleta. May We'll basura ask her. din siya. Correct. Pero we need to pause for a short break po. Habang naka-break kami, babati kami. At sana gamitin natin lahat yung makakataon to think yung danger po nung i-weaponize natin yung fake news sa mga fake photos at saka fake videos. Nagawa nyo na, nakapagpakulong na nga kayo ng isang lawmaker dati dahil lang sa mga kapekean. Wag nating hayaan na mangyari to na ulitin porket hindi nyo gusto yung tao. Diba?